Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord! Purihin ang ating Panginoon sa umagang ito at muli tayo pinigyan ng panibagong buhay at kalakasan ng ating Panginoon. At ang ating pong teksto ngayon na ating pagbubulayan ay sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Sabi po ay, sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ang ating pong tema ngayon ay pinagaling at pinalaya sa pamamagitan ng cross ni Kristo, or healed and set free through the cross of Christ. Kapatid, ang krus ay hindi lang simbolo ng pagdurusa, kundi ng kaligtasan, kagalingan, at kalayaan. Sa krus ni Jesus, ating matatagpuan ang tunay na buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay magpasimulang manalangin. Aming Diyos na mapagmahal, salamat po sa panibagong umaga, salamat sa buhay, sa lakas at pagkakataong marinig muli ang iyong salita. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at linisin mo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan ang mensahe ng iyong cross, ang pag-ibig na handang magsakripisyo at ang biyayang nagbibigay buhay. Naway sa aming pakikinig, magbago ang aming puso at magningas na muli ang aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, ang mundo ngayon ay puno ng sakit, kasalanan at kalungkutan. Maraming naghahanap ng lunas sa medisina, sa tao, sa tagumpay, ngunit ang tunay na kagalingan at kalayaan ay makikita lamang sa krus ni Kristo. Ang 1 Peter chapter 2 verse 24 ay paalala sa atin ng tatlong dakilang katotohanan. Si Jesus ang pumasan sa ating kasalanan, tayo ay dapat mamatay sa kasalanan at mamuhay sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay kanyang pinagaling. Ito ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na nagligtas, nagpagaling at nagbigay ng bagong simula. Tingnan natin ang talata. Una, si Jesus ay pumasan ng ating mga kasalanan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating kasalanan. Sabi nga ng Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang ating kasalanan. Ang kasalanan ay may kabayaran, kamatayan. Ngunit, sa halip na tayo ang mamatay, si Jesus ang nagbayad sa ating lugar. Siya na walang kasalanan ay naging handog para sa atin upang tayo ay mapatawad. Sa krus, tinanggap niya ang lahat ng dapat ay atin. Ang hiya, ang sakit, at ang kaparusahan. Ito ang sukdulang larawan ng pag-ibig na sakripisyal. Pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit. Kapag naintindihan natin ito, maramdaman natin ang malalim na pasasalamat at pagsuko sa Kanya. Hindi lang tayo pinatawad,
pinalaya niya tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Tandaan natin, ang tunay na kalayaan ay hindi paggawa ng gusto mo, kundi sa paggawa ng tama sa harap ng Diyos. Ikalawang punto ay dapat tayo ang mamatay sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga na Romans chapter 6 verse 11, isipin ninyong kayo patay na sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pagtanggap kay Jesus, kundi pamumuhay sa Kanya. Ang ibig sabihin ng mamatay sa kasalanan ay pagtalikod sa dating gawi, sa kasinungalingan, galit, pagkamakasarili, at lahat ng bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ito madali, ngunit posible sapagkat si Kristo ang nagbibigay ng lakas upang makapamuhay tayo ng matuwid. Sa bawat desisyon, tanungin natin, ito ba ay kalooban ng Diyos? Kung oo, sundin natin. Kung hindi, iwasan natin. Kapatid, ang tunay na buhay kay Kristo ay hindi nakikita sa dami ng ating alam tungkol sa Kanya, kundi sa paraan ng pamumuhay para sa Kanya. Sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Kung tayo ay patay na sa kasalanan, dapat ay mabuhay tayo sa kabanalan, kabutihan, at pagsunod sa Diyos. Ang pangatlong puntos po na ating nabasa ay tayo'y pinagaling sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat. Sabi po doon, kayo'y pinagaling sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat. Alam niyo po, sa Isaiah 53 verse 5 ay ganun din ang sinabi, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. At sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Ang mga sugat ni Jesus ay hindi lamang tanda ng Kanyang pagdurusa. Ito ay patunay ng Kanyang kapangyarihang magpagaling. Ang kagalingang ito ay higit pa sa pisikal. Ito ay espiritual na kagalingan. Ang paggaling ng ating puso, isip at kaluluwa mula sa kasalanan, guilt at takot. Marami sa atin na sugatan. Sugatan sa damdamin, sugatan ng kahapon, sugatan ng pagkakamali. Ngunit, tandaan, ang mga sugat ni Jesus ay mas makapangyarihan kaysa sugat ng ating buhay. Tuwing tayo'y lumalapit sa Kanya, tayo'y pinagagaling. Hindi lang sa karamdaman, kundi sa loob. Ang kagalingan ni Kristo ay nagbibigay ng kapangyarihan, katatagan at pag-asa. Ayon nga sa Matthew 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ang pinagaling ni Jesus ay may bagong sigla, bagong layunin at bagong direksyon sa buhay. Napakaganda ng 1 Peter chapter 2 verse 24. Ito ay paalala na tayo tinubos sa krus. Tayo ay tinawag mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At tayo ay pinagaling ng Kanyang sugat. Hindi tayo dapat mamuhay sa kasalanan, takot o pagkahapis, sapagkat si Kristo ay namatay upang tayo ay mabuhay na ganap. Ang cross ang simula ng ating kalayaan at ang sugat ni Jesus ang daan ng kagalingan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat sa cross ni Jesus na nagdala ng kagalingan, kaligtasan sa aming lahat. Tulungan mo kaming mamuhay ng may kabanalan at pagsunod. Turuan mo kaming talikuran ang kasalanan at piliin ang kabutihan.
Sa bawat sugat at sakit na aming pinagdadaanan, ipaalaalam mo na sa pamamagitan ng iyong mga sugat, kami ay pinagaling. Salamat po, Panginoon, naway maging buhay namin ang patotoo ang iyong pag-ibig at biyaya sa aming pamilya, trabaho at komunidad. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ay tanging sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Amen.